Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen, di ba? Ito ang wow trending tatay at hinihinalang nanay ni Mayor Alice Guo nagtago na sa China. Ito ay matapos na isiniwalat ni Senador Win Gatchalian na posibleng ang nanay ni Mayor Alice Guo ay si Lin Wenyi. Kahapon sa kapihan sa Senado, sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na di na nila malocate ang tatay at ang hinihinalang nanay ni Mayor Alice Guo na si Lin Wenyi at baka daw ay nagtago na ito sa China. Ngayong araw din, merong executive session si Mayor Alice Guo sa Senado sa isyu ng national interest para malaman ang koneksyon ni Guo sa Pogo, lalo na sa kanyang pagkatao na kung bakit niya pineke ang kanyang mga papeles para maging isang Pilipino sa mata ng publiko. Tinanong din si Senador Jinggoy Estrada sa isang mayor na lover di umano ni Mayor Alice Guo na nag-handle ng Pogo Hub na pagmamay-ari ni Mayor Alice Guo. Hindi sinabi ni Senador Jinggoy Estrada ang pangalan ng mayor. Ang sabi lang niya ay mayor ito ng North at medyo kontrobersyal daw ang mayor na ito at incumbent. Ngayon, ipapatawag daw ito sa susunod na Senate hearing kung may makuha na ebidensya si Senador Jinggoy Estrada na mag-uugnay sa nasabing mayor sa Pogo. 6 na buwan ang suspensyon ni Mayor Alice Guo at ang dalawa pang kasabwat nito para hindi magamit ni Guo ang kanyang kapangyarihan bilang mayor para sa ongoing na investigasyon sa Senado. Pero para sa mga kababayan natin, mas maganda na mawala na si Guo at tanggalin na bilang mayor at kapag mapatunayan na may koneksyon ito sa Pogo sa mga illegal na transaksyon na ito ay dapat itong ikulong at kung hindi naman ay palayasin na sa Pilipinas. Nilinaw din ni Senador Jinggoy Estrada na dapat mawala na ang mga illegal na Pogo Hub sa Pilipinas, yung mga hindi nakarehistro sa PAGCOR at ang mga legit na Pogo Hub naman. Dapat anya na hindi 100% na Chinese lahat ang mga empleyado ng Pogo. Mas maganda na 50-50, 50% na Pilipino at 50% naman ang mga Chinese. Pero ang sigaw ng mga netizen, burahin na sa Pilipinas ang lahat ng Pogo Hub. Panay West Philippine Sea tayo nakatutok, di natin alam nasa loob na pala ang mga incheck at wow naman talaga nakapagpatayo pa ng malaking Pogo facilities. Paano kaya na-screen ng maayos ito ng gobyerno? Dumaan kaya ito sa tamang proseso? Nakakalungkot naman ito. Panawagan sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, marami ng incheck dito sa Cavite. Check nyo ang Pogo dito sa Cavite. Maraming sangkot dyan kaya hindi yan mapasara. Mamatay din yang mga yan kung sakali man sa korupsyon, di pa rin makakalusot dahil huhusgahan din sila kung anong ginagawa nila sa mundong ito. Pogo, isa kayo sa mga actively nag-participate. And then, ang Office of the Ombudsman nag-impose na ng 6 months suspension kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at sa ilang pang local officials. Sa tingin nyo maganda ba itong development para talagang mas magawa yung investigation? Well, it's a welcome development for us, especially those investigating her case here in the Senate. It's a welcome development for us that she was meted out a 6-month suspension by Ombudsman, no? By the Ombudsman. Para wala na siyang influence, para hindi niya magamit ang kanyang impluwensya. Yun lang ang intention nun, huwag magamit yung influence. Yes, It doesn't mean na may nakita ng strong evidence. Wala pa. And then, will you attend the executive session tomorrow, sir? Most probably. Ano yung ine-expect mo na mga possible information? Well, I do not have any information yet, but since it is an executive session, they might divulge issues or issues against Mayor Alice Guo that na siguro it might concern national interest. And possible din na doon makita yung kanyang connection dito Yes. sa Pogo operation. Most probably. And some criminal activities like money laundering, sir? Maybe. Kasi medyo malalim tong investigation na gagawin. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen, di ba? Sir, are you now willing to divulge the name of mayor na sabi na nag-handle ng
Pogo owned by Mayor... Alam na ni Marlon kung sino. Basta sa mayor. Definitely is not a senator. Pero, sir, Mayor sa North. Sir, ba't ayaw niyo pang pangalanan ko ipapatawag siya ng committee? Huh? Meron ka bang Well, request na I ipatawag? just received a very, very reliable information that her partner is a public official. So, sabihin ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go doon mismo sa Bamban. So, sir, ipinapatawag na ba yung mayor na yun? Hindi pa. Pero isasuggest nyo Well, na patawag? if I can get pieces of evidence linking that mayor to the POG operations, then patatawag ko. So, sir, yun incumbent ngayon, yung mayor na yun, na nagpapatakbo ng Pogo ni... Yes. Yan ha. Pero nga, sir, ano ba yung... Before, sir, parang hindi kayo pabor sa total ban ng Pogo. Pero ngayon na nakita nyo yung continuous criminal activities sa mga Pogo. Are you now... Kasi yung stand ko before sa Pogo, sabi ko, dun sa mga accredited na may franchise o accredited ng PAGCOR, okay lang yun. Pero yung mga illegal, yun ang talagang tanggalin. Tsaka dapat, lahat ng mga employees ng mga POGO operations, dapat more than 50% Filipinos. Huwag naman parang Chinese lahat. Yun ang stand ko. Kaya lang, sir, ang problema, maging accredited Pogo involves sa criminal activities like Ayun, sa Banbantal. that's a different story. Pagka accredited, kapag involved sa mga criminal activities, dapat palayasin na kagad dyan. At tanggalan ng mga prangkisa o permits. So, yun lang ang dapat pa. Hindi lahat. Hindi, wag ipagbawal totally. That is my opinion. Kasi, first of all, pagka more than 50% ang employee mo mga Pilipino, syempre, that generates jobs, di ba? Syempre, dati akong chairman ng labor, syempre, proprotekta natin yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng trabaho. In fact, meron din mga nire-remit ng mga taxes naman yung mga legal na Pogo. Yung mga illegal, yun, siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya, for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yan. Paano yun, sir? Meron na ngayon 3 na i-file na proposed bill pushing for the banning of Pogo in the country. Well, Will you support that? we'll have to study it further. And, ayun, Nympha. Sir, yung mayor, would you encourage po the DILG or would you call on the DILG para investigahan na din ito? Kasi ngayon naman, sir... If the DILG asks for his name, then sasabihin ko sa kanila. Ba't kami, sir, Investigate. ayaw na kami sagutin? Hindi mo kay DILG. Sir, hindi ba hindi ko makontak ang DILG sa inyo para alamin or... Hindi, wala. Pero palagay ko, alam na nila yun kung sino yun. So, kung alam na, dapat proactive ang DILG, sir, para hindi na... para hindi na makaalis, hindi na makapag-cover up. Well, it's up to the DILG to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. But if they want to ask the name from me, I will divulge the name. Kasi mahirap i-divulge sa media kasi baka i-deny Baka i-deny ka agad Siyempre, i-deny yun. Would you encourage DILG, sir, maging proactive na, magkusa na, mag-imbestiga na? Kasi nga, kung habang nasa position siya, pwede pang ma-cover up, mag-linis. I think the DILG is hell-bent in investigating this issue, in this case. So, marami na rin silang ginagawang investigasyon. At hindi pala lagpasin ng gobyerno ito dahil this might concern national or security interest. No?
nakuha nyo rin ba yung, kasi lagi sinasabi na may national security concern. So, ibig sabihin na nakita nyo rin yung information dun sa allegedly hacking and surveillance activities inside that Pogo in Banban? Well, I haven't received any information yet. Sir, hindi ba nakakabahala na yun na yung mga local officials na i-involve na pati sa Pogo? Well, it sounds alarming for me. Well, all I can say is to call on all local officials to refrain from involving themselves in the Pogo operations. At dahil sinasabi nga na $billion not pesong involved sa Pogo operations, may mga pangamba na baka yung Pogo money magamit na rin sa Election. Incoming election. Yeah, that is a possibility. That is always a possibility. No? Yung mga iba nga, drug money ginagamit sa eleksyon. Yung gambling money ginagamit din sa eleksyon. Baka susunod yung Pogo money na gagamitin sa eleksyon. That is also a possibility. At ganoon din posibleng nangyari kay Mayor Guo kaya nalagay siya sa Most position. probably. Okay, Myla. Sir, just a follow-up. Would you know, sir, kung kasama sa ini-investigate na ng DILG yung mayor na partner supposedly ni yung mayor supposedly na partner ni Mayor Guo. Would you know kung kasama na siya sa I do in-investigate? not have any information about it. Sir, kasi kung if you're still going to wait for DILG to ask for the name, hindi ba too late na? Baka too late na kasi Hindi naman. Palagay ko, hindi naman mga tanga yung mga tiga DLG. Palagay ko, alam na rin nila kung sino yung mayor na tinutukoy ko. Baka discreet lang yung kanilang investigation. pero We do not know. As of yung latest information niyo, sir, kumusta yung movement ng mayor? Nandiyan pa rin siya, sir? Yeah, he's an incumbent Hindi siya mayor. in hiding or trying I don't think so. Walang mga gano'n. So, ganun siya ka-confidential? Ganun siya ka-confidential kung sa tingin nyo, alam naman ng DILG? I don't know. Parang business as usual, baka wala sir? yung pangalan niya ron sa nakalista ron sa pagmamanage ng Pogo. Hindi natin alam. At yung tanong ni Diba? Mayor Guo, gwapo daw ba? Tanong ba yun? Basta siguro, I don't know, i-google nyo. Ano ba pangalan? Mamaya sabihin ko sa inyo. Pero, sir, alam na ni Marlon. Sir, just, based on your information, sir, mabigat yung evidence nyo na talagang directly link itong partner. That is why I did not pursue my line of questioning. Because I still have to receive additional information regarding the link between the mayor, the alleged lover of Mayor Alice Guo, and yung connection niya sa Pogo operations ni Mayor. Without disclosing, sir, yung hawak niyong evidence, pero ano lang to, sir, verbal, documentary, ano yung Wala. It came from a very reliable source, no, na yun nga, yung kanyang alleged lover ay involved sa Pogo operations. Pero since nung disclosure niyo, sir, wala pang additional information. Wala pa. Backing that. Wala pa. Tawag nilang po di ba yung tatay ni Mayor Guo, but now that there's information na wala na siya sa bansa, what does that tell you? We have been also, sir, kung kailan Kung? yung tatay po ni Mayor Alice. Well, I do not know his whereabouts. When I asked Mayor Alice where her father is, sabi niya nasa China raw. Tinanong ko kung babalik yung tatay niya, babalik naman daw. So that prompted me to ask the chair to summon or to invite her father here in the Senate hearing. So now that you yourself mentioned that nasa China na, wala na raw yata balak bumalik, wala akong magagawa doon. No. But sir, what does that tell you? Nagtatago na ba? Well, palagay ko, he's avoiding it. They're trying to avoid the Senate investigations here. Sir, yung proposal na DNA test, although hindi na pa yata Yung? possible yung DNA test dun sa kay, hindi na ba mahanap? Nawawala na? Yung? Who proposed the DNA test? Is, Senator Win Gatchalian. Pero hindi na yata what is the possible. reason why he proposed it? Para malaman, sir, Kung yun nanay, talaga yung biological mother. biological mother. Well, that might help kung pa-DNA.
But at any rate, I filed a bill just today dahil dun sa Delayed Registration of Birth Act. An act strengthen the system of filing of delayed registration of birth in the country, amending for the purpose Act number 3753. Kasi yung existing law tungkol dun sa delayed registration, obsolete na 1930 pa. November 26, 1930. So, obsolete na yung mga provisions dun sa Delayed Registration of Birth Act. So, So sir, marami under tayong binago o inamendahan dun sa existing laws. So under your proposed bill, kinakailangan yung registration kailan after birth? Yes, merong mga fines dito kasi ang fine Para sa late yung registration. penal clause dun sa existing law 200 pesos lang. Itinaas nyo na yan, sir. Oo, tinaas natin sa nasa na yun? 100,000 to 250,000 just to be attuned in our times kasi 200 baka 200, di ba? So mas magkakaroon ng ngipin pag nag-violate ka dito sa batas na ito, no? Ang penalty, sir, dun lang sa late nag-register, paano yung... Ay, mga false Agents. statement. How about the agencies involved? Yeah, meron ba sa agencies involved dito? Well, I'll just give you a copy of the bill so you can peruse it, right? So sa resulta na ito nung hearing kay Mayor Yes, Buo, yes. so under the existing law, walang liabilities? Walang Mayor ngipin. Buo? Walang ngipin itong existing law tungkol sa delayed registration. Okay, may Ann. Sir, dyan sa bill na pinel, ano na yung mga Highlights? basis para tanggapin siya sa late registration? Para? Para tanggapin siya as late na nagpa-register. Wait. Okay. Kailan late? Yung existing law, yung Act number 3753 or the law on registry of civil status, it was signed in November of 1930. This law does not contain a specific provision for the requirements and procedures for delayed registration of birth. However, Section 2 of the Act authorizes the civil registrar to prepare and issue, with the approval of the Secretary of Justice, regulations for carrying out the purposes of this Act and to prepare and order printed the necessary forms for its proper compliance. Now, the highlights of the guidelines for delayed registration of birth. It enumerated the requirements on filing delayed registration of birth for persons whose parents are both Filipino citizens, for persons whose one of the parents is a foreigner, for persons whose delayed registration of birth is filed in her behalf by another person. Then, marami kasing mga highlights kung babasahin ko masyadong mahaba. Pero sir, under your proposal, Under my proposal, sandali my bill enhanced the provisions of the said guidelines by including the following provisions. The term negative certification of birth record was defined, which was derived from the definition of the PSA in Philippine Statistics Authority. The submission of the certificate of, hindi lang ito birth kundi pati marriage tsaka death certificate. All in one ito, 3-in-1 na ito, no? Hindi lang tungkol sa birth certificate ito. So the submission of the certificate of marriage of the parents, if the child is legitimate, and birth certificate of the parents are made as a requirement not only for persons whose one of the parents is a foreigner, but also for persons whose parents are both Filipino citizens. Yun, maraming mga highlights, so bibigay ko lang sa inyo. pero sir, may certain period ba na kailangan ma-register mo kung halimbawa pinanganak, namatay, kinasal? Within 30 days. Yeah. Within 30 days, you have to file it. Or else, ibig sabihin nun, delayed registration. So na. may penalty na. May penalty After na. 30 days? Yes. Wala. Okay. Pag false statement, may penalty na 250,000 up to 100,000 up to 250,000. Pag delayed, okay. Pagka delayed, I think it's still allowed, but okay, you have to indicate what was the reason why it was delayed. Bakit delayed? Bakit incorrect details yung nalagay doon. So ang penalty lang para sa mga false Yes. information.
Pero yung delayed, wala. Wala. Pero required at least 30 days registration. Under the existing law, ganun din, 30 days. Pero walang penalty ang delayed. Wala. Ah, okay. Okay, Ma'am. Yung pinag-give lang po si Sen. Lauren na pinigyan mga nauling sindikato na sa PSA. Sir, do you think with the bill that you filed today, mawawala yung sindikato? Well, I hope so. Kasi tama naman yung sinasabi ni Senator Lauren. Marami ng mga sindikato. Siguro may mga sindikato na sa DFA, yung mga nag-issue ng mga passport. Sa mga immigration. Chinese nationals na hindi naman talaga Pilipino, na hindi marunong managalog. So, yung civil registry, kung ano-ano mga in-issue mga peke. Para dapat matigil na itong mga sindikatong to. Paano nga, sir? And I hope this can be a deterrent dito sa mga sindikato.